Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah fiqh, tiyatalakay na natin ijara, yung pagkuha ng empleyado. Pero syempre napapaloob na rin dito yung pag-upa. Kasi sa empleyado, ang inuupahan mo sa kanya yung kanyang serbisyo at oras. At pwede rin naman syempre na yung inuupahan mo bagay, sasakyan, halimbawa bahay, yun, mapapaloob din yun dito. Actually, basta ano man pinakikinabangan na meron itong kapalit, mapapaloob dito sa ijara. Ito man ay serbisyo o kumbaga yung bagay na nirerentahan, inuupahan. Na kung tutuusin, pareho sila ng yung pagbebenta. Parehong-pareho. Pero dito kasi, ang ibinibenta, hindi siya bagay na nagiging pag-aari ng bumibili. Ang binibenta dito, serbisyo. Serbisyo ng tao o serbisyo ng bagay na inuupahan, bahay o sasakyan halimbawa. Kaya nga kahit sa ibang pag-aaral halimbawa, so tinatawag itong yung pinagkaiba ng goods tsaka ng services. So goods, yung mga bagay-bagay na nabibili, na nalilipat yung kanyang pag-aari. Tapos yung services, yun na yung mga bagay na hindi nalilipat ng pag-aari pero pinakikinabangan na may kapalit na halaga. Yun, services. Services ay napapaloob dito sa ijara. Yung goods napapaloob doon sa bay o pagbebenta. Yung huling natalakay natin yung mga shurut, yung mga kondisyon ng pagbebenta. At ngayon naman inshallah, shurut ay pagbebenta, ijara. Yung mga shurut ng ijara, yun yung huli nating natalakay. Yung mga kondisyon ng pag-upa ng tao o ng serbisyo o ng anumang bagay na inuupahan. So dito, al-mas'alatu thalitha, al-ahkamul muta'allika biha. Mga hatol na may kinalaman dito sa ijara. Wa yata'allaku bi'aqdil ijarati al-ahkamul atiyah. May kinalaman daw sa mga kasunduan sa pagpapaupa o pagkuha ng serbisyo o pagrenta, pagpapasweldo, mapaloob na yung lahat dito, ang mga sumusunod na ahkam. Meron lang 4 dito na tinukoy. Una, la yajuzul istijara o istijar. La yajuzul istijar ala amali al-qurb wal ibadat. Si pinagbabawal yung pag-upa sa tao upang gawin ang mga gawaing pagsamba at pagpapalapit kay Allah. Bawa yung tao, uupahan siya upang maging imam o maging mangangaral ng Islam at iba pa. Hindi pinihintulutan na siya ay tatanggap ng kumbaga halaga o sweldo para sa gawain na yun. Pero lilinawin pa natin ito inshallah kasi alam natin yung mga imam may sweldo o yung iba pa. Dito lang wala. Alam natin yung merong sweldo talaga natatanggap yung mga imam. Pero paano natin yun mare-reconcile? Babalikan pa natin yan inshallah. Pangalawa, alal muajjir an yadfa'a al-ain al-muajjara lil musta'jir. Yung nagpapaupa, kailangan niyang ibigay doon sa umuupa ang anumang bagay na inuupahan sa kanya. So, kailangan maibigay yon. Kasi kapag hindi, ibig sabihin, hindi natupad yung pagpapaupa. Hindi natupad. Ito, siya man ay nagpapaupa ng serbisyo o nagpapaupa ng bagay. Pangatlo, la yajuzu fiske akdil ijara
min ahadit tarafain. So hindi pwede na mawawalang bisa yung pag-uupa sa bisa lamang ng desisyon ng isa. So dapat dalawa silang magdidesisyon. Dalawa silang magdidesisyon. At pang-apat, tanfasik al-ijara ida talafat al-ain al-muajjara. Mawalan ng bisa yung ijara kapag nawala o nasira yung inuupahan. Na malilinaw pa natin inshallah. Ngayon doon sa una, la yajuzul istijaru ala a'malil qurb wal ibadat. Hindi pinahintulutan ang pagbabayad ng upa o kahit pagtanggap ng upa. Kasi istijar na ito, pareho ng tinutukoy dito yung parehong panig. Yung umuupa at nagpapaupa, yung nagbabayad at yung tumatanggap ng bayad, yung kumukuha ng serbisyo at yung nagbibigay ng serbisyo. Parehong panig. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng kukuha ng tao na babayaran mo para sambahin si Allah. At ikaw din, hindi ka pwedeng babayaran para sambahin si Allah. Halimbawa dito, kal-adan wal hajj, wal fatya wal kada wal imamah wa ta'limil Quran. So katulad ng adan, hajj, yung pagbibigay ng fatwa o paghahatol, yung pagiging judge, pagiging imam at pagtuturo ng Quran. Walang bayad dapat ang mga ito. Li'annaha kurbatun illahi ta'ala. Dahil ang mga ito ay pagpapalapit kay Allah. At ang pagpapalapit kay Allah, dalawang kondisyon, di ba, para matanggap? Yung ikhlas at yung mutabaa. Ibig sabihin, ang anumang gawaing pagsamba na gagawin mo, dapat alang-alang kay Allah. Hindi dahil sa bayad. Hindi dahil sa bayad. Hindi dahil sa sweldo. Pero alam natin na hindi ganun ang nangyayari. Tumatanggap ng sweldo pa rin ang mga ito. Tumatanggap pa rin ng sweldo ang mga ito. Kasi nga sabi, wayajuzu an yakuda man yakumu bidalika rizkan min bayti malil muslimin. Pero pinahintulutan na kumuha ang mga tao na ito na nagbibigay ng ganitong serbisyo ng, kumbaga, ang binanggit dito, rizq. Kung sa Tagalog, biyaya, di ba? Pero pwede nating maintindihan ito bilang sweldo o compensation, allowance, mula sa kabangbayan ng mga Muslim. Mula sa kabangbayan ng mga Muslim. So tinukoy dito, sa parang may contradiction, di ba? Akala ko ba bawal? Tapos bakit pwedeng kumuha ng pondo mula sa kabangbayan ng mga Muslim para pasweldohin yung mga tao na ito? Ang pinagkaiba dito sa sweldo ng pangkaraniwang empleyado o manggagawa na inuupahan, kumbaga, bawal nga na tatanggap sila. Ibig sabihin, ang niya ng sino mang magiging imam o magiging muaddin ay hindi niya ginagawa ang mga ito para sa sweldo o para sa pera. Ginagawa niya ito alang-alang kay Allah. Yan ang unang dahilan. At pangalawa, sabi nga dito, kukunin ito mula sa pondo ng kabangbayan ng mga Muslim. Ibig sabihin, hindi pribado yung mag-uupa sa kanya hanggat maaari. O hindi naman mag-uupa, magbibigay ng allowance. Kumbaga, gobyerno ang magbibigay sa kanya ng allowance, hindi pribado. Nang sa gayon, magkakaroon din ng regulasyon. Kumbaga, ng regulasyon. So, merong namamahala sa kanyang serbisyo at iba pa. Kasi ang kanyang serbisyo kasi, public service eh. So, kukunin ito sa kabangbayan ng mga Muslim. Ngayon, halimbawa, sa ilang mga lugar na wala namang gobyernong Muslim, wala namang ahensya ng gobyerno ng mga Muslim na namamahala sa mga masjid. So sa ganitong paraan, pwede nang mangyayari na meron nang magi-sponsor, tawag doon sponsor, pribadong individual
na magpapasweldo sa muaddin o sa daiya o sa imam. So pwede na yung ganun. Pero, ang pinakamahalagang maunawaan natin dito, ang anumang matatanggap na sweldo ng muaddin, ng daiya o ng imam ay hindi katulad ng sweldo na tinatanggap ng karpentero, ng rider o ng iba pang mga inuupahan na empleyado. Bagkus ang tinatanggap nila, actually mas yung risk na tinutukoy dito, mas maganda siyang maunawaan bilang allowance o compensation. Salamat nila. Kumbaga, kino-compensate lang yung oras niya. Kasi ang nangyayari sa isang muaddin o imam, kung bakit siya tumatanggap ng sweldo, kasi nga, naabala din siya. So maaring meron siyang trabaho na hindi niya magagawa o hindi niya mapapasukan kasi nag-iimam siya o nag-aadan. Yun ang dahilan. Compensation lang ito. Pero hindi talaga ito sweldo per se sa kanyang serbisyo. Kasi wala talagang sweldo dapat. Hindi sila susweldo para sa kanilang serbisyo bilang imam o bilang muaddin. Ang mga gawain na ito alang-alang kay Allah. Kumbaga compensation lang. Na halimbawa niyan, yung oras nga niya nagugugol niya sa masjid, di ba? Tapos kung hindi siya bibigyan ng compensation ng gobyerno ng mga Muslim dito bilang halimbawa, o kung hindi siya i-sponsoran, mahihirapan. Mahihirapan sa pamumuhay yung imam o yung muaddin o yung daiya. Mahihirapan siya sa kanyang pamumuhay. So magkakaroon ng compensation. Kino-compensate lang yung kanyang oras, alhamdulillah. Nasa halip na nagtatrabaho siya, sa binibigyan siya ng allowance, nang sabihin hindi niya kailangang magtrabaho, matutukan niya yung kanyang trabaho bilang imam o tagapagturo ng Quran at iba pa. O, kung meron man siyang trabaho, makompensate yung kanyang oras na nakukuha mula sa kanyang pagtatrabaho. Yun lang yun. Pero hindi siya talaga sweldo. Hindi talaga siya sweldo. Pero syempre, dapat may ingat yung daiya o yung imam o yung muaddin at sino pa na pinapasweldo na katulad nito, na yung kanilang gawain na igawaing pagsamba talaga. Dapat maging maingat sa kanilang mga niya kasi nga hindi ito katulad ng iba pang trabaho. Bawa kayo, di ba, rider. Ang intensyon nyo talaga, sumweldo. Walang problema yun. Eh kung imam ka, tas intensyon mo ng sumweldo, wala kang talagang pakialam. Wala ka talagang pakialam. Basta pupunta ka lang doon sa sweldo. Ayun, maling-mali yun. Maling-mali. So, nilinaw natin dito yung pinagkaiba nila. Kasi sabi, hindi pwedeng kukuha ng sweldo. Pero pwede siya tumanggap ng allowance bilang kapalit ng kanyang oras, inshallah. Bilang kapalit ng kanyang panahon. Na yung mga panahon na sa nagugugulin niya sa pagtatrabaho, pagdenegosyo, na nagugugol niya sa pagsiservisyo sa Islam, ay kinocompensate lang. So, walang problema dito. So, ito lang yung pinagkaiba. Pero syempre, kung meron namang imam o daiya o muaddin o iba pa na hindi tumatanggap ng sweldo, mas okay yun. Mas okay nga yun. Mas okay. Pero walang problema kung merong tumatanggap ng sweldo. Walang kapintasan. Walang kapintasan sa parehong bagay. Pero yung tao kasi yan maraming sasabihin ng tao tungkol sa iba't ibang mga bagay. Bawa niyan, di ba, sa tungkol sa mga nagtatrabaho sa Islamic Center. Kapag nagdadakwa ka, bawa ako, dati sa Islamic Center ako nagtatrabaho. Sabihin ng mga tao sa akin, ba't ka tumatanggap ng sweldo? Dapat alang-alang kay Allah yung trabaho na yan, dapat walang sweldo. O ngayon naman, wala akong sweldo, may sasabihin pa rin yung mga tao. Sasabihin naman ng mga tao, halimbawa, kaya ka walang nag-i-sponsor sa'yo kasi walang nagtitiwala sa'yo. Meron sila palaging sasabihin. May sponsor ka, may sasabihin. Walang nag-i-sponsor sa'yo, may sasabihin pa rin. Bandang huli, mahalaga yung niya para sa mga tao na nasa ganitong larangan,
Insyaallah. Pangalawa, alal muajjiri an yadfa'a al-aynal muajjara lil mustajir. So dapat yung nagpapaupa, maibigay niya kung ano man yung ipinapaupa niya doon sa umuupa. Mauunawaan natin dito na yung kanyang pinapaupa. Hindi na trabaho kundi bagay. Kotse o bahay halimbawa. Wayumakkin minal intifai biha. Nang sa gayon, yung umuupa, mapapakinabangan na niya yung inuupahan niya. Dapat lang. Dapat lang. Lalong-lalo na kung binayaran ka na. Ba, may mag-uupa ng bahay, di ba usually may mga ano yan advance, 1 month advance, 1 month deposit, kung ano-ano pang kinukondisyon. May tawag pa sila security o kung ano-ano pa. Kung naibigay na yun, patuloyin mo na doon sa bahay na pinapaupahan mo. Wayajibu alal mustajiri al muhafada alal aynil mustajara. So yung kanina, obligasyon ng nagpapaupa na ibigay yung ipinapaupa niya. Ano man yun. At syempre, doon sa umuupa, may obligasyon din siya na pangalagaan yung kung ano man ang inuupahan niya. Hindi niya ito sisirain. Yung bahay inuupahan niya, panatilihin niya yun na malinis. Kung bahay yung inuupahan mo, huwag mong gawing babuyan. Lalagay ka na ng baboy, kambing o ano pa man. Panatilihin mo yun na malinis inshallah. At syempre, kung merong kasulatan, merong kontrata, matutupad dapat yun sa pagitan ng nagpapaupa at ng umuupa. Bawa niyan, kasi minsan may mga paupa na long term. Ganun, long term, 5 taon uupahan. Pero ang bayad niya, buwan-buwan lang din siya magbabayad. Pero ang kontrata nila, 5 taon. Actually, mga ganung kontrata, kumbaga nire-reserve mo lang naman yung lugar Pero depende pa rin yan sa magiging interpretasyon ng judge doon sa batas. Kung halimbawa magkakaroon ng demandahan. Kasi maaaring mangyayari niyan, yung umuupa, hindi na niya uupahan yun. Ang usapan nila, 5 years. Pero inupahan niya lang ng 2 taon. Pwede bang magdemanda yung may-ari? So, depende yun kasi nangyari yan sa amin nung nakaraan May inupahan na opisina yung mensahe. So, sa ganung pagkakataon na nawalan lang ng visa yung kontrata. Hindi kailangan nung may-ari na magrereklamo kasi wala rin naman pinsala sa kanya Kasi bayad naman yung upa, buwan-buwan. Tapos, kumbaga, kung aalis yung naunang nangungupahan, pwede na rin naman may uupa na iba. So, hindi siya magiging kawalan. Ang magiging problema lang dito, kung advance na nagbayad yung umuupa. Advance na, di ba? Binayaran niya ng 1 taon. Tapos 6 na buwan niya lang nagamit. Gusto niyang bawiin yung kanyang naibayad na 6 na buwan pa na advance. So, sa ganung kalagayan, doon maaari magkaroon na ng litigation ng kumbaga pagdedemanda o paglilinaw, pagdedemand ng pagbabalik ng bayad at iba pa. Depende sa kung ano ang mapatutunayan nila sa korte. So applicable lahat 'yon, yung mga kontrata na 'yun, inshallah. Pero ang dito, ang basic, ibigay na nagpapaupa yung inuupahan at yung umuupa, pangalagaan niya dapat yung inuupahan niya. Ganyan din, wa anyad fa'a al-ujra and dahululiha. So bukod doon sa pangangalaga ng umuupa sa inuupahan, kailangan niya magbayad sa dapat niyang bayaran kung kailan ito dapat bayaran. Obligasyon niya yun. Kung buwanan yung upa, di bayaran niya yun ng buwanan, inshallah. Pangatlo, la yajuzu fisku akdil ijara min ahadit tarafain. Kapag pawawalan ng bisa yung pag-uupa, hindi pwedeng isa lang magdedesisyon. Illa biredal akhar. So dapat mangyari ito sa kaluguran din o pagpayag ng iba pang panig. So dapat dalawa sila na magdedesisyon. Na hindi yung isa lang. Halimbawa niya yung nagpapaupa, bayad na yung bond na ito, di ba?
January tsaka February, ba bayad na. Tapos bigla-bigla yung magpapaupa. Lumayas kayo dyan ha, bukas January 31, umalis na kayo. Bayad na yung February. So hindi pwede yun. Kailangan magkakaroon ng kaluguran yung yung umuupa. Gusto niyang umalis, o pwede naman. Pwede. Tapos alis siya na hindi na sinisingil yung di ba, yung na-advance niya na bayad. Kung gusto niya, di pwede din. Walang problema. Kung gusto niya magdedemanda siya o sisingilin niya yung may-ari, ibalik yung isang buwan pa niyang bayad. So pwede rin, inshallah. Basta dito sa mga ganitong usapin, applicable yung mga kasunduan, inshallah. Applicable yung mga kasunduan. Ngayon din, wa idha mata ahaduhuma wal inul muajjara baqiya lam yabtal al-aqad wa yakumu warithahu maqama. Kapag namatay daw ang isa sa mga sa kanilang dalawa, yung nagpapaupa o yung umuupa, kapag mamatay ang isa sa kanila at nananatili yung inuupahan at syempre yung upa, nandun pa rin yung upa, pwede itong ipagpatuloy ng kanilang tagapagmana. So namatay nagpapaupa. So, pwede nyo ituloy yung pagpapaupa. Namatay. Bawa ko, may inuupahan ako, namatay yung may-ari. Hindi naman ako pinapalis doon sa inuupahan ko. Di pwede ko ituloy na doon sa anak yung pagbabayad ng upa. At kung ako na may umuupa, ako yung mamatay. Tapos, yung mga anak ko, pwede naman nilang ituloy din yung upa. Kumbaga, kung gugustuhin nila, kung merong pakinabang. So, pwedeng mangyari yung ganun. Nababanggit yun dito kasi automatic na magiging ganun ng kalagayan. Liban na lang kung magkakaroon sila ng bagong kasunduan pagkatapos na mamatay yung isa. Matapos na mamatay yung nagpapaupa o yung umuupa, magkakaroon sila ng bagong kasunduan, pwede rin naman, inshallah. Pwede nilang i-update anytime yung kanilang kontrata. Pwede nilang i-update, inshallah. Pang-apat, tanfasikul ijara ida talafatal ain al-muajjara. Mawawala daw yung pagpapaupa. Kumbaga mawawala ng bisa yung pagpapaupa kapag nasira yung inuupahan. Yung pagpapaupa ang mawawala. Kapag masira yung inuupahan o inkataah naf'uha o kung hindi na ito mapapakinabangan. Kadabatin matat. Halimbawa, ang inupahan hayop. Kalabaw. Inupahan mo para mag-araro. Ngayon sa hindi sabihin na natin hindi alam kung anong dahilan. Nung nandun sa'yo biglang namatay. So mapuputol na yung ijara. O daron inhadamat o kaya nasira yung bahay. Bumagyo, lumindol, nawasak yung bahay. So masisira yung kasunduan ng pagpapaupa. Pero syempre, sa pagkasira ng kasunduan sa pagpapaupa, hindi rin naman mawawala yung usapin sa compensation. Ngayon halimbawa, di ba? Kasi maraming pwede pang factor dito eh. Maraming pwedeng factor dito. Pwedeng yung pagkamatay ng hayop o yung pagkasira ng bahay, may kinalaman yung umuupa. 'Di ba? Siya yung dahilan na namatay yung kalabaw. Yung kalabaw, upahan niya ng isang araw. Ang kayang araruhin ng kalabaw sa maghapon, mga ilang hektarya kayang araruhin ng kalabaw maghapon. 1 hektarya kaya. Sabihin na natin 1 hektarya yung kaya talaga ng kalabaw maghapon. Ikaw iniisip mo, 2 hektarya to. Sa halip na 2 araw ko upahan yung kalabaw. Upahan ko siyang 1 araw. Paiinumin ko na lang ng cobra o sting yung kalabaw para bumilis. Pinainom mo 3 litro, patay yung kalabaw. Inatake sa puso. Oh. So mawawala yung yung pag-upa. Pero hindi mawawala yung pananagutan. Ito yung nililinaw natin dito. Maaring mawawala yung pag-uupa, pero hindi mawawala yung pananagutan. Magkakaroon pa rin ng investigasyon. Magkakaroon pa rin ng pagtatanong. Anong nangyari? Kumbaga.
Ngayon dito naman kung sa bahay, halimbawa, kung sa bahay, nagiba yung bahay, lumindol, inupahan mo. Bayad na yung buwan na ito, di ba? Bayad na. So maaring sa ganung kalagayan nga, syempre automatically mawawala na yung upa. Kasi wala ka nang uupahan din eh. Pero pagdating sa mga compensation, nandun pa rin yung pananagutan. Maaari pa rin magkaroon ng demandahan o pagsisingil kasi maaari mangyayari na meron pang ibang dudulutin ang pagkasira ng bahay na yun. O dahilan din, maaari may ibang dahilan. Yung bahay mahina, kung sandaling lindol lang, mahinang lindol, nagiba agad, tapos nabagsakan ka ng bato sa ulo. Yun nga, mawawala yung pag-upa, pero mananatili yung pananagutan. Ito yung nilinaw natin dito sa number 4. Mawawala yung pag-uupa, pero mananatili yung pananagutan kung meron mang sisingilin pa na pananagutan. Alhamdulillah. So ito yung huling usapin dito sa ijara. Alhamdulillah. Na napapaloob nga dito, yung services at pati yung services, pinapasweldo mo yung tao at syempre yung mga bagay na inuupahan o nirerentahan katulad ng hayop, sasakyan at bahay at iba pang pwedeng upahan. Alhamdulillah. So yung sunod na usapin na matatalakay na natin next week inshallah, yung muzaraah at yung musaka. Yung muzaraah, ito yung yung pagpapaupa ng taniman ng bukid. So madalas ito, 'di ba? Lupa papaupahan at yung musaka naman yung pagpapaupa ng puno. Yung puno uupahan mo na ikaw yung mamimitas ng bunga nito. O mangangalaga na rin. Kasi bawa yung mangga, 'di ba? May mga ini-spray pa sila diyan sa mangga eh, yung iba't iba pang taboy ng insekto at iba pa. So yun, matatalakay natin yun inshallah. So tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.